Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada, alas 7. Maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Sa patuloy na pagsisikap nitong makapagbigay ng tunay na kalinga at serbisyo sa Bangsamoro, naglaan ang ayudang medikal mula sa Bangsamoro Government o AMBAG Program ng 5 milyon na pondo para sa Constantino Soriano Senior Hospital bilang suporta sa pagpapalakas ng serbisyong medikal at pagtugon sa pangangailangan ng mga pasyente sa loob at labas ng rehiyon. Idinaos ang naturang fund transfer sa Constantino Soriano Senior Hospital, Siocon, Zamboanga del Norte noong December 18, 2025. Sa pamamagitan ng pondong ito, mas mapalawak ang kakayahan ng ospital na maghatid ng kalinga at serbisyo sa mga Bangsamoro na nangangailangan ng agarang tulong medikal. Patuloy ang hangarin ng programa na mapanatili ang pantay na akses sa serbisyong pangkalusugan, lalo na para sa mga sektor na higit na nangangailangan. Ang pagkakaloob ng pondo ay bahagi ng patuloy ng pagsisikap ng Bangsamoro Government na magkaroon ng mas maayos, mas mabilis at mas inklusibong serbisyong pangkalusugan para sa Bangsamoro. 3 unit ng farm tractor ang ipinagkaloob ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform sa mga farmers cooperatives mula Maguindano del Norte at Lanao del Sur sa ilalim ng Food Security and Convergence Program. Idinaos ang turnover ceremony sa Barangay Simuay, Sultan Kudarat na pinangunahan ni Food Security Program Assistant Norodin Tato kasama ang mga kawani ng MAFAR. Layo ng tulong na mapataas ang productivity, efficiency at kabuhayan ng mga magsasaka bilang patunay ng patuloy na suporta ng Bangsamoro Government sa pagpapalakas ng community-based cooperatives at sa pagsusulong ng sustainable food security sa Bangsamoro Region. Ang mga benepisyaryo ng farm tractors ay ang Berwar Farmers Community Consumers Cooperative ng Barangay Berwar, Tangkal Kapalawan Agriculture Cooperative ng Barangay Kenebaka, Dato Odinsin Swat at Darul Manar Farmers Producer Cooperative ng Barangay Langkong, Matanog. Sa kabuuan, inaasahang magpapalakas ang naturang tulong sa produktibidad ng mga magsasaka at mag-aambag sa patuloy na pag-unlad ng komunidad at seguridad sa pagkain sa BARMM. Bago matapos ang taon, ligtas na nakabalik sa Pilipinas ang nasa 200 na returning Filipinos mula Sabah, Malaysia matapos dumaong ang MV Crystal Joy sa pantalan ng Bonggao nitong December 27, 2025. Agad na sinalubong ng mga kawani ng Ministry of Social Services and Development ang mga nagbabalik na kababayan upang tiyakin ang kanilang kalagayan at maibigay ang kinakailangang tulong at serbisyo. Isinailalim ang mga ref sa masusing profiling at dokumentasyon bilang mahalagang hakbang sa pagtukoy ng kanilang pagkakakilanlan, kasalukuyang kalagayan at mga pamilya o bayang pinagmulan sa bansa. Layunin nito na masigurong maayos at napapanahon ang tulong na maibibigay sa bawat individual. Bilang bahagi ng agarang tulong, bawat refs ay tumanggap ng 1,000 pesos cash assistance na magsisilbing pantustos sa transportasyon at pagkain habang isinasagawa ang kanilang dokumentasyon at reintegration process. Ang mga serbisyong ito ay sinasakatuparan sa ilalim ng Humanitarian Assistance and Transfer for Individuals in Distress o HATID program ng MSSD. Isang inisyatibang naglalayong magbigay ng mabilis at angkop na tulong sa mga locally stranded individuals, mga nagbabalik na Pilipino, biktima ng karahasan at iba pang sektor na nangangailangan ng agarang tulong. Pinalalakas ang kakayahan ng mga kabataang lider sa Basilan sa pamamagitan ng isang leadership training na inorganisa ng tanggapan ni Member of Parliament Abrar Hataman, katuwang ang Bangsamoro Youth Commission, Basilan. Nilahukan ng 60 na kabataang lider mula sa iba't ibang bayan ng lalawigan ang programa na ginanap mula December 8 to 11 sa Lamitan City at isinagawa sa ilalim ng Project Emerge o Empowering Youth Mechanisms Enhancing Regional Governance. Pinondohan ang aktibidad sa pamamagitan ng Transitional Development Impact Fund ng tanggapan ni MP Abrar Hataman sa pakikipagtulungan ng Integrated Democracy and Development for Meaningful Progress o IDDMP. Nakatuon ang pagsasanay sa pagpapatibay ng community-based leadership, civic engagement at kolektibong pagkilos sa pamamagitan ng mga participatory at activity-based na modules.
Sa ating panahon ngayon, makakaapekto sa panahon sa iilang bahagi ng bansa ang mga easterlies. Ayon sa Pag-asa, magdadala ito ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa ilang bahagi ng Mindanao kasama na rito sa BARMM. Ipinag-iingat naman ang lahat sa posibleng maidulot na pagbaha at landslide naman sa mga nakatira malapit sa bundok. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng Pag-asa at BARM Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng BARM Ready at BARM Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng BARM Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa Pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng Pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Yana Sanday ng Bangsamoro Information Office, naghahatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.